ano? Pinuputol na. Pero sa hatchery, ang bago ngayon na technology, day old pa lang, pinuputol na. Laser depict. Oo, at saka syempre kukuha na rin lang naman kayo ng tao na mag-aalaga. Actually, siya sir yung mag-aalaga. Kapatid ko mismo. Okay. Mas maganda dahil brother niyo siya. Ang kasi sir, 5,000 ang yung kaya ng isang tao. Kasi magpapakain lang naman, tapos yung tubig naman nila, switch lang eh. Tsaka yung linis. Lalo pag malayo sa bahay-bahay. Kahit hindi malinisin yan, pag naka-elevated ka, di ba? Oo. Wala, hindi mo yung lilinisan. Pero yung sa amin, naka-elevate siya, mga ganyan lang. Mga hinalo blocks nyo. Hindi open sa ilalim. Nakahang pero siya. naka-flooring siya. Oo. Sabi ko, try natin kahit weekly linisan. Kasi medyo malapit ng konti sa baryo eh. Pero ang plan talaga namin, lagyan namin ng Ipa. Oo. Ipa. Yung ng bigas, palay. Oo, yun. Hindi nyo sinimento. Actually, sir, yung naka-flooring. Naka-flooring siya. Naka-semento siya. Oo. Mas maganda sana kung hindi nakasemento eh kasi yung para madaling matuyo. Yung sabaw nung ipot i-absorb ng lupa. Kaso before pa kasi nakasemento na pero okay lang naman yun. Lagyan nyo na lang ng ipa. Ipa. Para hindi siya didikit. Every 2 weeks or monthly yung linis nyo. Depende na yan sa mood nung nag-aalaga. So if ever pala, pwede ko pang dagdagan yun, no? Pwede pa. Kasi 1-1. Actually, before itong year. Tamang-tama lang yun, sir, para pag nangitlog itong first batch nyo, magagamay nyo muna. Oo nga, yun nga ang plan. Tapos titignan nyo rin yung marketing nyo ng itlog. Tapos kapag medyo okay na, madali lang magdagdag. Tama rin lang naman yung ganong amount, ang capacity. Plan ko talaga, pag okay sa market niya, itong year na to, dodoblihin ko. Anong profession nyo? Construction, sir. Kaya pala. Nangungontrata. Ano yung mga bahay, ganon? Bahay, sir. So, engineer kayo? Yes, sir. Yun. Sa yung mga project nyo? Angeles po. Iba-iba. Angeles. Iba-iba yung mga project. Minsan, sa Bataan, nagkaroon ng project dyan. Yung engineer, yung nagtanong lang siya sa akin, nag-inquire kung ano yung sukat daw ng pang 5,040 capacity. So, syempre nagtatanong sila. So, sinasagot ko naman sa sa Messenger lang. Binigay ko yung mga sukat ng building. Tapos tinanong kung kaya ko bang mag-deliver sa Gensan. Layo, di ba? So gustong-gusto ko pero mahirapan po ako kako. So sabi naman niya, sayang, sabi niya. Plano pala nilang mag-construct. So pag ganyan kalayo, sir, hindi na-stress yung manok? Actually, sir, na-stress pero kaya naman niya. Kaya? Oo, kasi syempre, sino naman yung, di ba, parang sa tao, pag bumiyahe tayo ng malayo, di ba, talagang na-stress din tayo eh. Pero kinakaya naman nila. Kasi nasubukan ko nang magpadala ng manok sa Leyte, 6,000 heads, walang namatay maski isa. So, kaya. Kaya lang kapag sa Gensan, mas ibang ruta na naman yun. Kaya hindi ko kinuha. Kasi syempre, yung manok yun ang kinakatakutan natin eh. Baka mamatay, di ba? Ayan. So, ilang araw yan. Oo. And then, lumipas yung mga ilang buwan. Di ko alam kung engineer din sila eh. Biglang in-inform lang ako through picture, sinend yung mga picture. Sabi niya, Mang Mags, yung usapan natin, okay na, ito yung poultry namin, yan yung bodega namin. Tapos na. So, parang natuwa ako. Sabi ko nga, yung title niya yung From Sketch to Reality. So, nag-ooperate na sila. Parang nakita ko yan, hindi ko pala yung in-open. Yun, sir. Sila, parang 3,000 yung unang ginawa nila.
nakapag-load na rin sila. And then yung 7,000 sa April daw dadating. So ano rin. Actually, ang balak namin, paabutin ko ng 5,000 heads yung ano ko eh. Kaya lang iniisip pa namin yung sa marketing kasi Oo, sir. nag-i-start pa lang kami eh. Yung ano talaga engineer, yung marketing muna yung iano natin. Kapag okay na, gamay na natin, wala na pong problema sa pagdagdag eh. Lalo na kapag pagdagdag eh. Oo, mabilis. Marketing kasi may medyo kapital. Ano dyan eh. Ano rin ho, kapag meron din kayo nung parang pagplano nyo ring magparami, importante meron tayong outlet na yung parang mapagbebenta ng itlog malapit sa palengke. Kung hindi man sa palengke, yung malapit-lapit. Para ano, kasi parang ako, meron kaming pwesto sa palengke. So, walang problema sa pagbebenta. Ayan. Yung pwesto ko dito sa Dagupan, ano eh, malakas na ho siya, nakaka 120 to 150 trays na siya daily. Oo, a day. Bali ilan yung ano mo sir, yung ano mo sa palengke, pwesto? Dito sa Dagupan, isa ho. Tapos meron akong isa dito sa harap nitong restaurant. Tapos sa Bayambang meron kaming dalawa. Ayan. So hindi na ho kami nagdi-deliver ng ano, itlog sa ano. So kayo na mismo? Kami na mismo. From farm to end seller na. End user. Actually, mas maganda yan eh. Ganun ho yung gawin ninyong ano. Kasi kung may kukuha sa'yo ng mga reseller, medyo mas mababa. Wholesale, oo. O yung wholesale. Eh kapag meron tayong ano, outlet sa palengke or sa harap ng bahay, mabebenta natin ng ano, ng presyo sa palengke. Oo. Mas maganda. Yun ang maganda. Mas mabilis yung return ng ano, investment natin. Si ano nga ho pala, si engineer po pala sila, si engineer JR ba talaga? Yes, sir. Engineer JR Season. Tapos yung kanilang brother, ano po yung pangalan nyo, sir? Herwin po. Herwin Season. Herwin Season. Ayan. So, ano po sila? Subscriber natin sila na sumadya dito sa atin para i-confirm yung kanilang order na RTL. Ayan. Tapos na rin natin silang ma-installan ng ano, battery cages ng mga nakaraang buwan pa. Ayan. Tapos, ngayon ko lang nalaman na si Sir JR pala ay engineer by profession. Tapos, ano po, pansinin yung mabuti. May kahawig tong si engineer na artista eh. Engineer, sino ba yon? Malamang may mga nagsabi na sa'yo eh. Hindi ko kilala, sir. May ano ka, sir, may hawig ka. Para sa akin, parang, actually, yung artistang yon, may kahawig din siya dito na kaibigan ko. So, nung nakita ko, sabi ko, kahawig mo siya. And then, kahawig daw niya si Lloyd Umali. Iba-iba kasi, sir, yung ano eh. Marami nagsasabi, pero may nagsabi na. Iba yung sa'yo, sir. Sino daw? Ha? Sino daw yung sa'yo? Sino ba? Si ano, tawag dito. Si Provinciano. Si Coco. Sabi lang nila. Yan. Subscriber yung magsasabi yan. Ayan. Ayan, yung kilala nyo ba yun, si Lloyd Umali? Medyo ano na yun eh. Medyo may edad na rin. Oo, mga parang kaedad na ni Gabby Concepcion, mga ganyan. Ahead siya sa atin. Ahead sila sa atin. Ilang taon na ho ba kayo? 40. Okay, so kayo? 34. Okay. Ako 46 ko na. Ayan. So ever since talaga sa yung business mo is sa ano, no? Ang unang-una kong negosyo na livestock, pugo. Pugo talaga. Breeder ako ng pugo. Alam kong gawin kung paano mag-breed. Kasi yung pugo kasi, dapat pagkapisa, alam na nating ibukod yung lalaking sisiw sa babae. So, lahat ng brown, babae. Lahat ng itim, lalaki. Kasi para hindi na natin palakin yung mga lalaki. Kasi nga, useless yun eh. Hindi naman mangingitlog. So, pag pinalaki natin yun, lugi tayo sa pakain. Ayan. Kaya lang, ang problema sa pugo,
tuwing sasapit yung bakasyon ng estudyante, wala tayong marketing, bagsak yung sales. So, mabubulukan tayo, ganyan, or sobrang mura yung itlog, ibabagsak mo na nga ng palugi, wala pang bibili. So, huminto ako. And then, ganito rin na maraming nag-i-inquire sa akin, maraming gustong bumili. Kaya lang parang nagigilty ako. Kasi syempre, magsasalita ka para makabenta ka. Pero taliwas naman na hindi rin naman sila kikita. Yearly iba yung player eh. So pag halimbawa, nagpugo kayo ngayon, sigurado ako, 90% sa susunod na taon, hindi na kayo uulit. Hindi na kayo maglo-load. Kasi nga, may experience ninyo yung ganon. So, huminto ako. Hanggang sa nag-broiler ako, 12 years, contract grower. Mahina rin, masyado nang manipis yung kita. Hanggang sa na-discover ko tong itlog. So, yun na. Sa May, 10 years na ho ako. Tagal na rin. Oh. 2,000 heads ako nagsimula.